Magayon, kakaiba sa bilog na kinaban, malaperpekto ang itsura ni Mayon. Pero kakambal kan gayon kaini, ang peligro. Magayon hilingon kon silensyo. Alagad, makatakot kung nag-aalboroto. Lalo na para sa mga naka-star sa laog kan permanent danger zone. Parte na kan buhay kan mga albayano an Mayon. Siring ko na nakagimata na ang bulkan. Sa Irene Perol ng ABS-CBN Legazpi. Irene. Taon 1997 kan magpuon ako magbareta. Dangan ko mas nasabutan ng hapot. Taano ta mas pinipili kan mga apektadong pamilya na mag-star sa laog kan 6 kilometer permanent danger zone. Sa kada pagtuga kang bulkan Mayon, ribo-ribong pamilya ang apektado. Sa istorya kan bukid, nagtutuga ini kada tulo hasta 10 taon. Pero poon dekada 2000, mas halipot na ang pag-ultanan kan mga pagtuga. Haros kada taon, nagpapahiling ininin abnormalidad. Poon 1997, 10 pagtuga na kan bukid ang sakong nahiling, kasabay ang pauro-utrong pagbakwit, buda pagtinira sa evacuation centers, kan mga residente na naka-star sa laog kan deklaradong no man's land. Enero 6, 2026, kan isinaangat ang alert level 3 sa palibot kan Bulkan Mayon. Ninhuli ka ini pinaevakwar ang mga apektadong residente sa mga banwaan kan Kamalig, Malilipot, Dangan, Tabaco City. Bawal ang paglaog sa designadong permanent danger zone. Grabe ang paglikay kan mga otoridad na dain na mautro ang nangyari kan Pebrero 1, 1814 kung saan 1,200 katao ang nagadan. Sa buwang evacuation center, nagselebra si Nanay Teresita kan sa iyang ika-69 kumpleanyo kan Marso 30. 8 anyos subuot siya kan primero niyang na-eksperyensya ang pag-evakwar. 1984, tapos 1968. Talagang delikado po ito. Nagbaba talaga sa kulayon, yan sa may Arenime. Bago ako itong mag-aki, nag-uli ako nini nagkurubag ko na ini. Tapos, pag uli ini, pumutok naman. Baba na sa kulayon, yan na duman sa may Arenime siguro. Halawig na nga ni ang 25 metros, hindi kami abuton. Baba naman kami. Si Lolo Narciso asin Lola Victoria, 94 asin 90 anyos. Sinda na subot ang pinakagurang sa saindang barangay sa Kalbayog, Malilipot, Albay. Nahanap ni Sinda sa saindang harong sa Puro 4 na parte kan 6 kilometer permanent danger zone. Primerong beses dahil nang maguli puon kan Enero 6, tangani namang nuhon ang sa mga nawalat na atama na hayop asin pananom. Ini. Sa akin niyo? Dahil sa kuya. Kasi hindi pa iyan na nasa luwas? O, sa kuya. Yan po, yan. Alaga niyo. Alaga pa. Na manok. Kaburuhi-buhi na nga ni. Siyempre, sa pagtuka. Iyo po. Sabi ninda, di na ninda marumduman kung perang beses na sindang nag-evakwar. Yes, di kayo Pagtuba kang bukid ka ito, magkinarispido pa hindi. ang tubig niyan dyan sa loob. Nagbubulot yan, may dito, nagturulay kami sa tubo. Sanay kami makadakit. Ang tubong pigtulay yan, bata sa dayutong karipalaw. May kabitan na lang, sa dayutong, araw magkano. Grabe kayo itong iso. Mainito na. Makatakot itong ito. Iso, ang makahira kong ito, may mga aking nakikidik, may ping bababa. Iso, grabe. Ang saindang akin na si Emily Alcantara, 56 anyos, ginurangan naman ang pag-evakwar hali sa Kalbayog kada minatuga ang bulkan. Dakula ang pasasalamat niya sa Diyos. Ulit sa pirang dekada nindang pagmatik kan dagit ni Mayon, di maninmaraot na nangyari pa sa inda. Rumdum niya pa ang saindang eksperyensya taon 1984. 14 anyos siya kan mangyari ang pigi-istorya kan sa iyang ama na nagtulay sinda sa tubo tangani sa ng makabalyo
Sa nagkakalakagang tubig, kan biglaan na tuminuga ang bukid. Daiman po. Ta kang narumduman kong nagbakwit kami o iyo ito makusugong kang 84 daraga pa ako ka itong 84 na ito na nagbarakwitan ta nagtulay nga ni kami ka ito suminunod sa ko nagtulay kami sa tubo kan tubig ta nalaom kami duman sa pagitang kang Kalbayog to San Roque tapos kang so nakatulay na kami ito po naputol sa tubo kang tubig. Pag nakabalyo lang kami, ako, tapos so minunod sa ko, buda si Papa. May saro pang lalaki, dahil ko nga ito aram, basta kami, bali apat ang nakatawid duman sa tubong ito. Haros kada henerasyon, may sadiring istorya ng peligro. Peligro na parte kan pagkabuhay, kasabay kan ritmo ni Mayon. Lalo na kan mga naka-star sa 6-kilometer danger zone, harong ninda. Pero lampas sa alaala, ang kabuhayan asin daga ang nagbubugkos sa inda sa Mayon. Kaya mas kinakataas ang alert level 3, araw-araw sinda nagbabalik sa indang mga harong. Tayaong duman ang sa indang pagkabuhay. Si Emily, tulong beses kada aldaw na pabalik-balik sa Kalbayog. 20 minutos sali sa evacuation center, pasiring sa Purok 4. Dangan, pigbabaklay ang 2 kilometro, pasiring sa saindang umahan. Inibahan ni Sinda na magtukad, magtulay sa mga darakulang gapo, mag-agi sa sapa na masulog. Grabing init, tanglay, paha, dangan gutom ang sasaparon patukad. Nasa loob na kang 6 kilometer. 6 kilometer? Opo. Yan ang ano po. Pero kung lalakawin mo po ini, sundo naman sa may Mayon, sobra pa pong 6 kilometer ini. Harayoon man po ini. Kunan iba na walat ang sindang hanap buhay sa taas kan bukid, ang 38 anyos na si Jocelyn, dinaraan sa iya mga bonsai sa evacuation center. Single parent, asin pito ang sa iyang aki, kaya kaipuhan niyang maging madiskarte. Pero kulang pa man giraray ang sa iyang nakukuha sa pagbonsai, maging ang rasyon na food tax. Sa kuya po, Madam Tadakol kami. Galing nagsasakto lang. Ano po kaya ang tao po, pareha sa Dakol, pareha sa Dakol buro sa diit. Kung 1 box sa Dakol, 1 box mo sa diit. Kaya syempre sa diit bastante ka, araw sa mga Dakol, galing kakakasya mo. Pagka na rin magrasyon, ubos naman sa mood. Sa iba dai pa. Maski nagbabalik sila sa peligro para sa kabuhayan, di man nawawara ang kadipisilan sa evacuation centers. Sa inaapod na tent city sa Malilipot, Albay, grabing init ang pigsasapar. Maski na nga nila ganin anahaw, bilang pansagang sa alangaang, mati man giraray ang labi-labing init sa laog kan tent. Siring ni Jonalyn, 31 anyos na may sadit na aki. Masambulan pa sanaan sa iyong umboy na inaki niya mantang nakatinir sa evacuation center. Sobrang mainiton talaga. Kahirap na nang talaga ang aki. Grabing in. Kami pwede manatiuson may ang init. Makahirap ko na. Paano ka? Dahil magkimaginibo. Ang 87 anyos na si Lola Socorro, apretado ng makauli sa saindang harong. Kaya ba niya makuapong person with disability kung kaya mas masakit ang sa iyang sitwasyon? Hindi. Nahilig mo bagang kamugtakan. Nang pagkaudto, grabe ang daga ang ligdio. Minsan, nagmumurulos ang daplos ko ta. Ang daga ang ligdio. Kaya, sabi ko, amay, pamasap na ako. Pagkakaon mi naman,
maluwas kami, tadyan o sa luwas. Dumang kami sa sa DSWD, dumang kami nagtutukaw-tukaw. Brigdi, oh. Kaya nga ni mo yamin ako tang mag-uli. Ano man ang araw ka na dahil trabaho. Siyempre, igwa ka lamang dumang kihanap buhay. Kung maambuot to kung may mag-anuan, may magtao-kitabang. Iyan yung sabi, ang mahal na Diyos. Tataong mag-anuan, mag-intindi kang kamugtakang kisarong tao. Paminsan-minsan may mga nag-aabot man na tabang asin donasyon hali sa mga pribadong organisasyon. Nakakatabang man na temporalmenteng malingwaninda ang bako komportableng kamugtakan. Alagad, pagkatapos kaini, balik sinda sa saindang sitwasyon. Langkag na sinda, asin mo yan ang makauli. Kabalaw. Masasabi mo. Masaya na po kumaon eh. Tapos kami na naman ulit sa Kabalaw. Ulit. Ulit pa sa Kabalaw. Ang Calbayog Elementary School nasa laog kan 6 km permanent danger zone. Kung kaya pagtugakan bukid, syertong apektado ang klase. Sa roosan ng purok kan Calbayog ang nasa laog kan permanent danger zone, alagad ang mga estudyante kan nasambit na eskwelahan hali sa manlain-lain na purok. Maski bako sinda bakwit, apektado man giraray ang sa indang pagklase. Ano sinda digdiso? Lalo na yan grade 1 na sinda sa pagbasa. Pero nagkaturunong kay sinda na isip ng nabagao. Na tunungan ki. Labing sarong simana garso matunong sinda pala eskwela. Pag-adal ka ininda gari. Dahil sinda naka-adal ki maray bagan digdis sinda ta mainit. Gari paragalon baga ta siyempre hagard na sinda sa eskwelahan. Tama po sinda 12 matapos grade 5 nga ni 6 na. Nag-adal sinda, marumidya diya. Na man, napupuspos man na sarong simana para midya diya talaga. Sa ibong kang kadipisilan na inina sa indang pigsa sa par kada 2 o 3 taon, kadaklan mauot na balikan ang sa indang mga pagrugaring. Masasabutan mo man, lalo na konkreto ang sa indang mga harong na babayaan, titulado ang mga lote. Harayo na marahay kung ikukumpara sa mga pigtataong pabahay. Igwa naman po kay sa Moya sa Orpao, habo man. Wala man pong hanap buhay. Ngayon po sa mong hanap buhay sa mayon. Maduman po kami, man ang pagkaon may duman. Bayadan sa tubig, bayadan sa kuryente. Tapos dahil ka pa makagatong kigahoy. Yan man kami kaan makuha. Pag duman po kamo sa relocation. Samantalang, kung yaon po kamo sa taas. Tranquilo po kami. May maggusay man po kan mga gulayon, pwede kaming manghagad. May magkamote, pwede kami magkahagad. Dumanday na po. Gabos na bakan. Tasaro pa, iyan, so duman nga ni sa binitayan baga, so lilipatan may. Mako ako ta kami ka ito na sabing pabahay. Ito hamana baga ito madam. Ang kaso dahil man nagkasurondo, dako lang nagabo pa ito, babayadan mi palan ito. Pero sabi kan Kapitan kan Calbayog, mas marikuta kung nagbaralyo na ang mga apektadong residente sa binitayan relocation site. Rinakuta ninda kaipuhan mag-star sa laog kan tent. Ang igbabayadan ang aram ko katabi, ang igbabayadan naman development, bako man ang housing development. Ang aram ko monthly, pero bago siya na mabayad, nakalihis na 5 years. Sa buwang man may plano man subot na maghanap ng relocation site. Mapagado ba kada pag alboto kan mayon napagalitang maray. Bako sa kapagalan sobrang gastos kang gobyerno. Kung sabi ko, para pang masaruan sa ng araw kani. Maganda sa relocation. Dapat may relocation kita, may relocate sa baba na sa tao duman. Na taon na sila
relocation site para kung ano, mataram ka kung pwede sila magdati doon, pero di pwede mag-start. Kaipuhan ang political will. Ini ang pigduon ni Albay Governor Noel Rosal, tangani na dagos na maibalyo ang mga naka-star sa laog kan permanent danger zone. Bako subuot pasil ang lakdang na ini. Sa Legazpi kasi hindi rin naging madali. Mga inabot din ako ng 3 years. Ang ibig sabihin, ang una muna yung trabaho. Alam naman karamihan dyan, farmers. No? So, kailangan, bibigyan mo sila ng alternative. Ang bawa, una muna, maganda dapat yung tirahan. Tapos pwede sila mag-umpisa muli. Diba? May livelihood. Naglagay ako sa Taisan. Meron sila doon na partnership with yung partnership with Kumingkang, yung project namin with Japan. Nakatulong din, no? Meron din tayong mga programa na makapag-training sila sa TESDA na makapag-iba na silang trabaho. Na pagtingin ko mas effective pa. Sa presente, may mga negosasyon na subuot na nangyayari. Now, ano ang timeline natin? So this year, we're now working on it, no? Malilipot, almost na. Makukomplete na natin habang nasa evacuation tayo, nagtrabaho na tayo with the NHA. Yung Kamalig naman, lupa, then we're negotiating also with the housing, with the national government. So tingin ko, ang timeline namin this year or next year, magkakaroon na ng pagbabago pagdating sa oras na nag-declare na tayo ng alert level 3, which prohibits man activities within the 6-kilometer danger zone. Ang kagustuhan magbalik sa pamitisan kan mayon, bako sa katagasan kan payo. Kundi, digdinda na kukuaan sa indang katrangkiluhan. Yaong digdian sa indang kabuhayan. Alagad sagkod no rin inda pipilion ang buhay na ini na pirmi ng may katampad na peligro. Sagkod na daing na itataong alternatibong kabuhayan, paor otro, an arog kaining istorya.